Ito na yung kaisa-isang larawan ni Lolo Hiner. Wala na. Kasi noon di naman uso ang, lalo na pag nakakulong, di mo pwede. Wala na makakapagbigay sa litrato. Wala na, hindi pwedeng kuhanan doon sa loob. Tago niyo na yan, Lola. Yan talaga si Boy. Ito. Si Lolo Hiner. Yan ang Boy talaga. Dalas dati si Dillinger, tanong mo yan. Magkasama kami noon, pupuntahan namin si Boy. Kaya nga sabi nga ni Boy tang na nagsama ka rito, bulag pa, putang ano. Very hype na yan. Bawi mo yan. Putang yan. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinataktan sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Hindi kasi Boy doon. Kaya lang maraming galit kay Boy. Kasi tanda mo, etong naging patakaran niya. Pag may bagong pasok, tak nakita niya parang binubuli, dinadagukan Boy yun. Bakit anong ginakausap mo yun? Sasaplangin ni Boy yun. Eh marami nagagalit kay Boy. Sabi nila malupit. Malupit si Boy. Kasi yun ang ayaw niya. Alam ba, bagong dating ka sa Muntinlupa, bagito ka. Di ba, wala ka pa minsan, dala mo lang paprasong unan. Kunin pa yung mga gamit. Oo. Hindi pwede kay Boy yun. Hindi pwede, tsaka yung paduda kay Boy. Gugulpihin ni Boy yun. Hindi pwede, basta tayo rito pare-parehas. Hindi kasi nga malupit nga talaga si Boy. Kasi pag nakikita niyang ganun, ayaw niya nga yung bagito ka. Salbahe sa taong salbahe. Kung Patas. mabait ka, mabait siya. Pero kung salbahe ka, tatapatan niya, kasalbahihan mo. Paano ba siya unang nakulong? Base sa pagkakaalam niyo po. Yung kulong niya na sa Muntinlupa, homestead na. Kaya nga mismo nag-ano. Hindi naman sa Muntinlupa sa umpisa, merong Manila City Jail. City jail muna. Pero nag-umpisa rin siya sa juvenile. Juvenile. Kasi nga sabi sa'yo, ikaw magkwento kung paano tinawag na Boy Kamatis si ano. Nagtitinda siya ng kamatis sa isang bulaong maliit. Yan. Nagtitinda din kasi yung mother namin doon sa yung tatay ko. Pag kukuha siya ng paninda sa tatay ko, maglalako siya. Kamatis kayo dyan. Ganon. Yan. Hoy, pabili nga ng kamatis mo. Doon siya nag-umpisa. Kaya lumalaki siya, tawag sa kanya, boy, kamatis kasi ang tinda niya kamatis. Boy, pabili nga ng kamatis mo. O, ganun ulit. Boy, kamatis, pabili nga ng kamatis mo. Yun ang nakalaki. Yun na yun. Hindi yung kung ano pa man. Sinasabi po kasi Lola, mahilig daw talaga siya sa kamatis. Hindi. Hindi. Sa pagtitinda siya ng kamatis na pangalanan ng kamatis. Boy kamatis. Yun ang sabi ng tatay ko. Eh bakit ba naging boy kamatis si kuya tayo? Nung bata kuya mo, nung nagtitinda sa pako, nung nagtitinda kami sa pako, kukuha ng kamatis ang kuya mo, ilalako. Eh yung mga bumibili, boy, pabili nga ng kamatis mo. Boy, ganun daw. Kaya lumalaki siya, ang tawag na sa kanya, boy, pabili, kamatis kita. Pabili ng kamatis. Yun na naging bansag sa kanya. Yun ang sabi ng tatay ko. Kasi, natira kami ng pako. Tapos, palipat-lipat na nakarating kami ng Caloocan. Tagal-tagal din daw kami sa pako. Tapos sa Paco, doon na siya napatrobol. Kasi kabataan na siya noon. Oh, yun ang kinikwento ni Boy. Lumalaki na siya kasi Nasama sa mga loko. Ayaw magpargabyado na si Boy. Ayaw nun. Yun ang sakit nun. Maraming story si Boy sa mga ganyan. Yung kinikwento niya sa akin. Yeah. Nung kay Ramon Revilla, binibili talaga yung kanyang buhay. Ay, hindi para isa pinikula. Nung kapanahon na ni Ramon Revilla, senior. Binibili daw mo. Binibili sa ate ko na para kwenta ko sa akin. Sabi ng ate ko, ikakalat yung buhay ng kapatid ko sa halagang 10,000. Eh, inyo na lang yan. Binibenta yung kwento ng kapatid ko. Barat nga, 10,000. Hindi, nung sumunod may iba na. Meron na. Pero ang alam ng ate ko, si Revilla. Si Revilla unang pumasok doon. Pero hindi na nag-ano si ate ko, bubungkalin ang buhay ng kapatid ko pagkatapos kanila na lang yan. Ramon Revilla talaga. Kasi yung ibang kumukuha na, tinanggihan na ng ate ko. Kasi nga, bubungkalin halagang ganun lang. 10,000. Bubungkalin yung buhay ng kapatid. Tapos pinatawag uli yun. Revilla uli. Kalahati na. Hindi na rin yun. Hindi na pinakalaman ni Beb. Kasi buhay pa kasi na si Boy. Lumaya si Boy, alam ko mga 97, 98. Ganon, nakita pa kami nandyan eh. Puta, bihis na bihis ang putang na. 2001 namatay. Alam ko 98 lumaya yun si Boy. 97, 98. Lagi dito si Boy.
Ibig sabihin, ilang taon din siyang namalagi Oo, dito isang sa... taon din. Pinapagalat niya nga nito yung pagka nagsisigari-sigarilyo na naman eh. Yung talagang pinaka-bisyo ni Lolo Boy. Oo. Sigarilyo. Saka may bisyo pa si Boy na ano, yung dyaryo, bibilutin niya. Sundian niya. Pag nakita ko na minsan nagtatanong yung kay Oring. Talagang hindi maalis sa utak ni Oring. Patay na rin si Lolo. Kaya na yun. Kasi- Natatawa ka sa amin eh. Tatlo lang kami dyan sa labas. Oh. Naglolo-kolokohan pa kami. Dillinger, ako, si Boy. O, tatawa kami ng tawa. Ano pati si Boy? Hindi tumatawa yung si Boy. Tanong mo dyan. Pag nakita ko na, tumataga, ganun. Eh, kasama kami sa warto na. Halo ako lang. Dumaya si Boy eh. No? Yung paglaya ni Lolo Boy, bumalik ba siya sa mga... Wala na, Hindi na. lakad-lakad na lang siya. Dito na lang. Minsan may pupuntahan ako sa monumento. Minsan doon sa amin. Ikot lang siya ng ikot. Ikot lang na ikot. Tahimik na siya. Minsan punta kami ng 10. Ang gagawin namin doon, walang iba kundi maglakad lang. Hindi mo na maano kasi kalugar mo. Siya lang ang nahanap namin nun. Siya lang. Oo. Si Lolo Oring. Tapos nakita niya si Bulag dito, si Dillinger. Malayo pa lang, sabi ni Boy, tumayo. Wala ko dyan, hamok rito. Pag bagito ka, ayaw ni Boy yung ano, yung tatawagin mo ta. Halika rito, ganito gagawin mo, ganito, ganun. Ayaw niya nun. Gusto niya parehas. Kaya pala sinasabi ng iba, walang ano kami dyan, wala, bahala ka, o huwag kang maglinis, mga ayaw mo, walang mga mayor-mayor, Wala. mga ano, Walang ano rin sa kanya. bahala ka talaga. Oo. Pag inawi lang ng paglalabas kayo, magdala kayo gamit. Ako hindi ako mahawak na matalas na ano ron. Balisong lang lagi. Ano ko. Ano ba magkakaalala niyo kay Bardot? Maliit yun. Galing Happy Go yun. Happy Go, takbo ni Sputnik. Nangkap ni Boy. Sa amin, sige. Kasi ang Happy Go, yung bahala, pumunta sa amin. Natanggap yun. Si Bardot naman talagang ano yung pinatira ng tumira. Ay, 2 tira si Bardot pa sa amin. Yan, yung mga kasama nun. Si Enoch Santos. Tapos kasama ni Bardot yun. Boksingero, pareho sila. Si Bardot, aspiring daw ni Lolo Boy Kamatis. Oo, kanon ko yun. Nag-aamahan sila. Kaya lang si Iboy talaga pag nanuntok ang laki ni Boy. Ini-straight niya talaga si Bardot. Bata ko si Talaga, Bardot eh. Ayaw niya ano yung si Boy eh. Dahil maano naninipa. Hindi lang boxing. Paking ganon. Masarap kasama si Boy. Pagka marami lang takot kay Boy. Tatakot na kasi sila kay Boy. Ang gusto kasi ni Boy, ayaw niya nang nakikita niya yan. Oo, sir. Baba, bagong dating. Oh, dito, ang patakaran dito, ganon. Ayaw niya may nilecture, ganon. Isa lang sasabihin ni Boy, mag-iingat kayo paglabas. Maraming kalaban dyan. Pag ano, magdala kayo ng gamit. Huwag niyo nang pauhuli. Magpaalam kayo dyan sa ano, pinto, kung ano, lalabas kayo para may kasama kayo. Pag may dalaw, may kasama kayo. Ayoko may matitira sa inyo. Pagmahal talaga siya sa mga kakosan niya. Ayaw ni Boy nung ganon. Gusto ni Boy, ano. Sabi sa'yo, ayaw niya na may nagdadala. Malaya ka sa madaling sa Malaya ka. Kahit kay Gurang. Si Gurang ganon din. Sigurang kabus na yun. Oo, siguro ang kabislay. Ang laging banggit nga na yan, si Rampunit eh. Sayang hindi namin nakakanan na Rampunit. Natsyempohan ko pa, Lolo. Siya ang pinakamatandang na interview ko, Lolo. Ay, ang edad niya nun, parang 89 o 86. Oo, pero yung boses niya, tsaka yung nagulat nga ako, alam niya yung the way siya magsalita eh. Oo, ganun magana yun. Talagang ganado siya magkwento, Lo. Tsaka yung boses niya talagang Dati si Bartot pumupunta pa rito.